Yun. Medyo gabi naman. Medyo gabi na mga kaibon, pero meron akong hindi malapalampas na mga tanong. Siguro tatlo na to or apat. So may babasahin ako rito. Mga tatlong nagtanong na medyo interesting. Tsaka parang gusto ko na kagad sagutin. Ayoko na pagpabukas. Isa sa mga nagtanong si Rick Lanting. Ito talaga namang masugid na taga-subaybay natin. Every now and then nagka-clarify. Curious talaga siya, no? So ang tanong niya, Sir, good evening po. Meron po bang purification process para mapabalik sa pure green kung mahaluan na ng ibang mutation ang green? I mean, katulad po sa manok, pwede po ma-purify ang bloodlines ng manok kung ibabalik ang anak sa magulang up to 5 generations. So ito yung tanong niya, ito yung tungkol sa pure green. Baka nga naman ma-purify kung parang ang proseso katulad sa manok. Okay? So mayroon pang kasunod na tanong pero hindi siya nagtanong nito, no? Asan na? Ito, si JC Mulitas naman, JC Mulitas. Ang sabi niya, ang best way po ang maibalik sa inbreeding para makabalik sa pure green ulit. Ang sinasabi niya, nagsasuggest na siya, no? Na ibalik sa inbreeding. Matagal-tagal na cycle, parang paurong naman, gagawin natin yan para makapag-produce ng pure green ulit at alisin ang mga impurities. Sabi yan ni JC Mulita. So, nagkasagutan na kami dito pero pag yung diskusyon namin, mas mapapahaba natin uli ngayon. Si Eboy Sabater naman, maiksi lang sinabi niya pero parang tungkol din dun. Ang sabi niya, parang manok, naubos na yung purong native. Di ba? Kasi nga, alam natin pagka native, nagsimula sa native, puro binread, di ba? Texas ang kadalasan. At hindi ko alam, no, wala ko masyadong alam sa pagsasabong o sa pagmamanok. Pero ang antindi ko, Texas. So siguro ang daming breed na yung klase ng Texas na yan. Siguro yun lang ang naalala ko dahil matagal na. So kayong mga nagmamanok o nagsasabong, alam nyo na ibig sabihin nun, mapa Texas man o ibang breed. So ang sinasabi, babalik sa pure green, baka naman pwedeng gawin yung proseso sa manok. Inbreeding o kaya ibabalik sa magulang up to 5 generations at least, no? Yun ang sinasabi nila. So tatlo tong nagtanong, si Rick Lanting, si Eboy Sabater at si JC Mulitas. Okay, si JC Mulitas actually parang nag-suggest na siya na inbreeding ang maganda para sa pure green ulit. So anong proseso to? Saan sila nanggagaling? So, sabihin na lang natin ang unang pumutok yung mga Texas o yung mga foreign breed na manok na talagang malakas naman sa kikigan. Yan yung malakas lumipad, lakas ng resistensya, mga naalalang kong term. So, bahala na kayo dahil hindi ako masyadong maano sa pagsasabong. So, kumbaga, lakas kumikig, tsaka pag tumira, may ganun. Yung, ang naalala ko pa, parang may narinig ko na pag nahawakan ka niya at nakikig, hanggang pagbaba, pumapalo, parang gano'n. So, syempre, ang tendency, kung may native kang manok, ay ibibreed mo talaga yung mga ganong klaseng manok, yung mga foreign breed o yung Texas dati nga. So ganun na nangyari. Parang sa pure green nga, nagpasok na ibang mutation, wala nang kamukhang native halos na naiwan. parang lahat ng community, wala nang native. Siguro sa probinsya na medyo nasa bundok na mga baryo, baka maaari makakuha pa. Pero dito siguro sa mga cities, wala na halos. So, sinasabi nila, baka pwedeng gawin yung proseso sa manok. So, anong proseso sa manok, no? So, may Texas ka. Almost 100% Texas na. Nagkataon na may nabalitaan ka sa malayong baryo na kamag-anak nyo. Sabihin natin, yung baryong medyo nasa bundok. Ay, marami pa ng konti ang native dito na manok. Bibigyan kita ng 6 na piraso, 3 lalaki, 3 babae. Sabihin natin, gano'n. So, ibabangga mo ngayon yung mga Texas doon. Sa Texas, native. So, pag binangga mo, ang kalalabasan, 50% Texas, 50% native. Okay? So far, so good. So, yung anak, 50% Texas na lang. Hindi na 100%. So, anong maring nangyari? Maring lumiit kasi maliliit na native, di ba? Lumiit, medyo yung kikig niya medyo hindi na ganun kaswabe o hindi ganun kalakas. Hindi ko alam yung mga term ng mga nagsasabong, no? At parang lumiit ang mga paa. Hindi na ganun kasing bilis, parang ganun. So ibalik pa uli natin sa native. Yung 50% na anak, 50% Texas, 50% native, ibabalik mo sa 100% native. So yung iaanak,
Statistically, 25% na lang. O, di lalong lumiit. 25% na lang yung pagka-Texas nung second generation. Okay? So, konti na lang. Lumiliit na, nagmumukhang native na. Laki, 75% na yung ano ng native ng dugo balik natin sa isa pa. So, third generation. So, from 25%, magiging 12.5% na lang yung pagka-Texas niya. Konti na lang, baka halos wala ka ng mabanaagan. Konti na lang to, pero hindi pa rin siya native na native. Third generation na, di ba? Balik mo pa uli sa magulang. Balik uli sa magulang. O kaya sa talagang native, kahit hindi magulang, basta 100% native. Magiging 6.25% na lang yung fourth generation. 6.25% na lang na Texas. So, halos hindi mo na nga rin talaga mabanagan. O pang fifth generation, 6.25, magiging 3 point something. O kulang-kulang 3 point something %. So, sabihin na lang natin 3% na lang. So, halos wala ka nang mabanagan Texas. Parang naibalik mo sa native. Diba? Parang effective kasi parang bumalik talaga sa native. So parang hindi ko masisi yung mga nagtanong ngayon. So, teka, yung proseso ng ganito sa manok bakit hindi gawin at sabi nga dito ni JC Mulitas, matanggal ang mga impurities at mabalik sa pure green. Kasi inbreeding magulang o something, o kahit sa magkakapatid. Siguro magulang ang sinasabi niya dahil inbreed mo. Kung pure green yung magulang, may isa kang pure green, tapos marami kang, kunwari meron kang orange face Lutino Opaline, so may 3 ka kagad na mutation. Pagbalik ka ng balik sa magulang, maaring dahan-dahang mawala. Diba? Kung ang magulang mo is pure green. Kung ang magulang mo is pure green. Pwede yun. Kasi nga naman, yung magiging anak, magiging split-split na lang. Tapos merong chance na hindi, tama, may split lahat. Okay? Hindi lalabas kasi Lutino, Opaline, and orange face, apparently mga recessive. Alam ko, intindi ko, orange face recessive na rin. No? According yata yan kay Dirk. Okay? Tama ba? Orange face ng Fisher? Okay. So ngayon, ibabalik mo ngayon sa magulang na pure green. Kung meron kang pure green, yun ang dapat nating isipin. So ngayon, ang mangyayari doon, yung pure green na yon, yung mga iaanak, split ngayon. Okay? Lahat split. Ibabalik mo ngayon uli yung mga anak sa pure green. Pagbalik mo sa pure green, dahil split na lang sila, hindi na lahat magiging split sa anak. Okay? Yung mga susunod na anak, yung second generation, hindi na split lahat. Parang lalabas doon na a certain percentage na lang ang lalabas. Parang 25%. Parang ganun. Tama, 25% na lang ang magiging, ang anak 25% Lutino, 25% Opaline or orange face. Or pwede ring may mga sumasamang Lutino, Opaline, or orange face na split. Puro split na ganun. So, pwedeng dahan-dahan. Okay? The problem is, eto na, kaya medyo madugo. Sana masusubaybayan nyo ko at mapapansin nyo hindi ganun kadali na parang katulad sa manok. Okay? Yung green ng mga anak, hindi naman yan katulad ng Texas na napakalaki ng Texas at maliit yung native. Nakitang-kita mo habang binabalik mo sa magulang, lumiliit na lumiliit. Diba? Kasi 25% na lang yung Texas, hanggang 12.5% na lang. Hindi ganun ang kalakaran. Sa color mutation, hindi yan nagiging 25% palit na palit. Ang green na inanak, hindi mo, yung pala, sorry. Ang green na inanak, hindi mo basta-basta malalaman kung anong split. Doon sa second generation. Doon sa first generation, alam mo, split lahat eh. Split lahat yan sa Lutino. Split lahat yan sa Opaline. Split lahat yan sa orange face. Pero yung susunod, 25% na lang. So may mga green doon na hindi mo alam kung split pa ba sa Lutino, split pa ba sa Opaline, split pa ba sa orange face. Yun nga, okay lang kung marami kang pure green. Okay lang, kaya sabi ko napakahalaga ng pure green. So maibabalik mo yan doon uli. Diba? Pero kung iisa lang ang pure green mo, doon mo lang lagi binabalik, napakatagal ng proseso kasi hindi naman katulad yan na lumiliit. Diba? Pareho pa lang din ang sukat ng pure green at hindi mo malalaman kung ano yung karga ng pure green na yun hanggat hindi mo na ibabalik-balik ng paulit-ulit. Paano kung mali ka ng dampot?
Merong mga pure green doon na wala nang ang karga is wala na kasi nga yung second third generation dahan-dahang yung split hindi na ganun karami ang kakarga. So dumadami yung green na walang karga. Habang paano kung nagkamali ka, tatagal ka ngayon. Ang nadampot mo kasi parehong-pareho lang na mukha hindi naman lumiliit hindi katulad ng manok habang papunta sa native, lumiliit siya. 'Di ba? Hindi ganun. Eto, walang kinalaman yung binabalik mo sa pure green, pareho pa rin sila ng sukat. Pareho silang fisher. Yung fisher yung pinag-uusapan. Pero, hindi mo ngayon alam kung ano ang karga ng mga pure green na yun. Paano kung naibalik mo sa pure green, puro may split-split? Mas lalong matagal. Hindi lang 5th generations. Kaya medyo madugo. Unless nga, marami kang pure green. Kahit pa paano, pag pure green na naman yan, isa-isa mong ibangga doon, yung mga anak, bibilis ka ng konti, pero hindi kakayanin ng 5th generation kasi wala kang idea hanggat hindi mo pinagbabangga din yung mga anak-anak. Siguro easily, baka 8 to 10 generations, tapos ang hirap ng record keeping. Hindi ganun kadali mag-record keeping pagka ganun. So medyo madugo yung proseso, hindi kasi yung ang nakikita ko dito, ang nasa isip lang ng mga sa nagmamanok hindi kulay. Yung mismong laki, itsura, haba ng kumbaga balingkinitan, lakas kumikig. Pag binalik mo ng binalak sa native, dahan-dahan yung mawawala. Lumiliit ang manok, nagmumukhang native dahan-dahan. Ang kulay hindi ganun ang setup. At saka pagka fisher to fisher, pareho lang ang sukat, walang kumbaga, wala kang mapapansin na kakaiba. At wala kang kakayahang alamin kung ano dun sa mga pure green, ano dun sa mga color green o yung phenotype na green na inanak. First, second generation ba or third generation? Yung may karga o wala. Di ba? So, anong dadamputin mo dun? So, di ba dapat ang damputin mo yung walang karga? Para pag binangga mo uli sa magulang na pure green, kung may pure green ka, mag-aanak na siya ngayon ng pure green. Pero paano mo dadamputin at paano mo masisiguro? Kung mayaman ka, milyonaryo ka, di pa DNA analysis mo, lahat ng mga inanak, yun baka bumilis, yung papala isa. Habang nagkikwentuhan tayo, naguhuntahan, nakakaisip ako ng mga paraan. Di ba? Pa DNA analysis mo, mayaman kayo. Dun sa Europe, meron akong 5. Pa DNA, sasabihin ngayon yung sa second generation na, kasi yung first generation, yung magaling na sa MOI or color genetics, masusundan to Pero sa mga baguhan, pasensya na. Hindi pa muna para sa inyo talaga to. Yung susunod na module, inuna ko lang to, na-intriga lang ako sa tanong Susunod na module, dun tayo sa color genetics, dahan-dahan. Eto sa mga medyo advanced. Alam nila ngayon na ang second generation, meron ng mga walang karga. Pero hindi mo nga malalaman kasi pare-parehong green ang lalabas. Diba? Matagal. Kasi kung nagkamali ka ng dampot, ang naibalik mo dun sa pure green mo, yung may kargang mga recessives, wala, ikot na naman, ulit na naman, tatagal na naman. Ayun nga, kung mayaman ka, bigla lang pumasok sa isip ko. Pa-DNA analysis mo lahat yung second generation or third generation. Total, may pera ka gusto mo talagang gawing project Di ba? So ngayon, babalik ngayon sa laboratory, may certificate. Sa 10 pinadala nyo, sir, meron ditong 3 walang karga talaga. Ito yung mga certificate, yung iba may karga. Di yun ang damputin mo. Diba? Yun ang ibangga mo sa pure green. Pero again, hindi 100%. Malay mo, maliit ang chance mag-mutate dun sa, nagkaroon ng mutation sa parisan na yun. Napakalit ng chance, pero hindi posible. So tanggalin muna natin, kunwari, assume natin na hindi magkakaroon ng mutation. Yun ang pinakamaganda. May pera ka. Di pasok. Alam mo kaagad ng iaanak, most likely. Hindi naman 100% dahil pwede mag-mutate. Pero napakalaki ng chance sa pure green na. Kasi meron ka ng dating pure green, nagpa-DNA analysis ka sa mga anak, sa second to third generation, at tiningnan ng mga geneticists. May 3 dito, sa 10 pinadala mo, may 3 wala nang karga. Saswak mo siya ngayon. Diba? Pwede yung ganon. Pero hindi sa point na katulad ng Texas at manok na lumiliit dahan-dahan yung mga anak. Kasi nga, hindi color mutation pinag-uusapan yung kabuuan. Yung kabuuang anyo, yung laki ng manok, yung bilis niyang lumipad, yung bilis niyang kumikig, hindi walang kinalaman sa kulay. So dahan-dahan siyang babalik sa pagka-native. Madaling makita. Kaya nga siguro 5 to 6 generations, medyo talagang magmumukhang native siya. Okay? Ang kulay hindi.
Kahit ilang generation, pag kumakarga yan, hindi yan mawawala. Lalong madadagdagan yung karga. Diba? So, doon sa paliwanag natin, sa mga nakakaalam ng medyo advanced MOI, o mode of inheritance, naintindihan nyo siguro yun. Hindi, pasensya na, hindi mo na ito pang baguhan. Naintriga lang talaga ako sa mga nagtanong. So, malinaw, may pagkakaiba, no? Hindi ito yung liliit, dahil kulay yung pinag-uusapan, eh. So, pareho lang ng sukat yung iaanak, pero wala kang idea kung ano may karga dun o wala dun sa second generation anak. Kasi yung sa first generation, sigurado split lahat eh. Dahil recessive yung luteinopalain eh. Okay? So, yun. Biglang nagkaroon tayo ng, kumbaga, medyo magandang idea. At kung may pera, pa-DNA analysis mo. Kung wala, ang haba ng proseso. Kasi manguhula ka eh. Kung eto kaya eh, matsambahan ko kaya, ito yung wala ng karga. O, di ba? Or pag nadampot ko to, so wala, hula-hula. Mas matagal talaga ang proseso. Medyo masakit sa ulo. Hindi katulad nung manok. Simple lang. O hindi kulay pinag-uusapan. Liliit siya ng liliit. Magmumukha na siyang native. Kasi yung kabuuan na itsura. Yung structure mismo, body structure mismo ng manok pinag-uusapan. So yun ang malaking pagkakaiba. O sana medyo naklaro na. Lalo na kung sa mga medyo advanced na yung kanilang kaalaman sa color genetics. So, sa mga baguhan, yung susunod na module naman. Pero ito, kung medyo naintindihan nyo, o gusto nyo mag-clarify, clarify lang uli kayo. Okay? Thank you so much. Hasta la vista!